Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Matapos nga na matalo ni Pedro si Judas ay agad itong lumabas at sumunod sa kanila ni Hana. Tinawagan niya si Nathaniel at sinabi ang magandang balitang ito. Ang mga natirang hangin daw ay mawawala at matutunaw sa hangin. Kapag lumayo-layo sila ay siguradong makakaligtas sila at magiging maayos lang. Pero biglang tinanong ni Pedro si Nathaniel kung nasaan na sila. Sa kabilang linya pala ay nagkakagulo na ang mga taong. May mga tao na nakalanghap ng usok at namamatay. Pero sinabi naman ni Nathaniel na maayos lang sila. Lahat ng tao daw ay nagsisilikas na papunta sa dagat. Malapit na nilang marating ang safe zone, mga nasa 1 kilometro na lang ang layo. Napansin ni Nathaniel habang tumatakas na wala siyang nakikitang rakandian sa paligid. Unti-unti na rin na natutunaw ang gas. Sinabi ni Nathaniel kay Pedro na bilisan na nito at agad nang sumunod sa kanya. Pero walang ano-ano'y napatigil si Nathaniel. Nagulat si Pedro sa narinig niya. Agad niyang tinanong si Nathaniel kung ano ang tunog na yon. Sagutin daw siya nito. Sa kasamaang palad ay tinamaan ng bala si Hana sa likod at tumagos ito kay Nathaniel. Mayroon palang isang armadong lalaki na nagtatago sa likod ng puno. Napasigaw na si Pedro sa kabilang linya pero hindi sumasagot si Nathaniel. Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Hinubad ni Nathaniel ang suot na jacket at pinunit ito. Sinasabihan niya na magiging maayos lang ang lahat. Dadating daw ang kanyang mga uncle mula sa Honor para iligtas sila. Alam niyang malakas si Hana kaya mahihintay daw siya ni Hana. Kumain daw sila ng masarap pag nakabalik na sila. Pero napapansin ni Nathaniel na unti-unting namumutla ang bata. Sa isip niya ay ayaw huminto ng pagderyugo. Ang tanging pinanghahawakan niya lang ay hindi tumama ang bala sa puso ni Hana. Pero ang bala ay tumagos sa katawan ni Hana. Nagsalita si Hana sa napakahinang boses at sinabi kay Nathaniel na napakainit daw ng katawan niya. Tinapak ni Nathaniel ang pisngi ni Hana at sinabihan ito na huwag matulog. Tumingin lo daw ito sa taas. Kukuha siya ng tubig. Sana daw ay maging malakas si Hana at hintayin daw siya nito. Pansamantalang iniwan ni Nathaniel si Hana at naghanap ng maaaring panandaliang gamot. Kailangan niyang gumawa ng pinaghalong asin at tubig. Mabilis itong ginagawa ni Nathaniel dahil wala na siyang oras. Nagagawa niya ito ng accurate at kalkulado lahat. Habang ginagawa ito ay tinatawag niya si Hana. Maghintay lang daw ito saglit. Pero hindi na kumikibo ang bata. Nang binalika niya ito ay namumutla na at unti-unti nang nawawalan ng buhay. Sinusubukan siyang gisingin ni Nathaniel pero hindi na ito sumasagot. Humihingi ng tawad si Nathaniel. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi mapapahamak ang bata. Naalala niya na type O ang dugo ni Simon. Lumabas si Nathaniel at desperadong tinawang si Simon. Pero walang ano-ano'y nanghina si Nathaniel at bigla itong bumagsak. Ito pala ay epekto din ng tama ng bala sa kanya. Hindi niya maigalawa ang katawan dahil maraming dugo pala ang nawala sa kanya. Mabilis naman na sumunod si Pedro sa kinaroroonan ni Nathaniel. Pero nadatnan na niya itong walang malay at nakahandusay sa lupa. Ginaisang ni Pedro si Nathaniel at tinanong kung nasaan ang bata. Sinabi ni Nathaniel na nasa loob si Hana. Maraming dugo ang nawala sa bata. Kasalanan daw niya ito. Sinabi ni Pedro na huwag na itong magsalita at kumalma. Huwag daw siyang masyadong gumalaw at takpan daw nito ang kanyang sugat dahil kukunin niya si Hana. Pero biglang may narinig na tunog si Pedro. Tila alam na niya kung ano ito. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari sa bahay kung nasaan tinago ni Nathaniel si Hana. Hindi niya ito inaasahan. Kahit si Nathaniel ay tula na tulala na lang. Napakalakas ng impact ng pagsabog at tumilapon din si Pedro. Napaluha at napasigaw na lang si Nathaniel nang masaksihan ito. Hindi pa rin sumusuko si Pedro. Matapos nitong mapa-atres ay sinubukan niya muling bumalik para sagipin si Hana. Pero mabilis na dumating si Thaddeus at pinigilan si Pedro. Tumulong din si Simon sa pagpigil kay Pedro. Walang magawa si Pedro. Tuluyan ang nilamon ng apoy ang pag-asa niyang maligtas si Hana. Makalipas ang mga panahon, Setyembre taong 1990, isang araw sa Honor Orphanage, ay dali-daling tumatakbo si Simon papunta kay Thaddeus. Masamang balita daw, nawala si Disciple Nathaniel. Sinabi naman ni Thaddeus na hindi na bata si Nathaniel. Baka daw may pinuntahang lugar lang siya. Nakakainis naman daw si Thaddeus saad ni Simon.
May iniwang sulat si Nathaniel. Ano daw ito? Binasa na nga ni Simon at Thaddeus ang laman ng sulat. Sa sulat, sinabi ni Nathaniel na kung nababasa daw nila ito ay ibig sabihin, wala na siya sa lugar na ito. Alam daw niya na gagawin nila ang lahat para lamang mahanap siya kaya naisipan niyang iwan ang sulat na ito. Ilang buwan na daw ang nakalipas matapos ang nangyari kay Hannah. Pero simula ng araw na yon, ay parati niyang nakikita ang alaala ni Hannah sa lugar na ito. Para naman kay Thaddeus, ay walang mali na ginawa si Nathaniel, bakit daw sinisisi niya ang kanyang sarili? Ayon pa kay Simon, ang nangyari kay Hannah ay aksidente. Nakasaad din sa sulat na mukhang magiging masamang tao siya kaya hindi niya kayang harapin ang konsensya niya. Isa sa inaalala niya ay ang kapatid nilang si Pedro. Sana daw ay tingnan nila si Pedro. Sa isip ng dalawa ay mukhang nagkakamali lang ng pag-intindi si Nathaniel kay Pedro. Mukhang maayos naman daw ang lagay ni Pedro. Tumutulong ito sa mga gawain sa orphanage. Nahihiya na ang madre kay Pedro dahil alam niyang masyadong abala ito pero parati na daw itong pumupunta sa orphanage para tumulong. Nasabi ni Thaddeus na napakalakas ng loob ni Pedro. Kung sa kanya daw ito nangyari ay siguradong mawawala siya sa katinoan. Saad ni Simon ay nakakahanga kung gaano daw nakarecover kaagad si Pedro sa nangyari. Pero pakiramdam ni Thaddeus ay may mali. Nawala daw ang isang bata na tinuturing si Pedro na parang tatay niya. Patuloy nila na binasa ang sulat ni Nathaniel. At doon ay napag-alaman pala niya ang sekreto ni Pedro. Isang gabi ay may tila sinusulat si Pedro. Bigla naman siyang tinanong ni Nathaniel kung hindi pa daw ba siya aalis para sa kanyang mission. Tama saad ni Pedro. Nagpaalam na siya kay Nathaniel pero pagkaalis niya ay nahulog ang notebook na sinusulatan niya. Nakita ito ni Nathaniel at napansin niya na pamilyar ito. Ito ang notebook na parating sinusulatan ni Pedro. Hindi mapigilan ni Nathaniel na buksan ito. At doon ay nabigla siya sa nakita. Isang marka ng maliit na paa. Ito ang paa ni Hannah noong sanggol pa lamang. Nabanggit niya kay Pedro na napakaliit ng paa ni Hannah. Sinubukan niya pala itong sukatin. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kaliit na paa. Sa kwadernong yun ay nakasulat din ang totoong damdamin ni Pedro. Sa bawat mission na pupuntahan niya, ay tila hindi buo ang kanyang atensyon na naibibigay. May pagkakataon din na napakaganda ng bata sa paningin niya habang natutulog. Naiisip niya nagbata. Ang pag-iisip na ito ang nagpalabo sa kanyang utak araw-araw. Tinatanong ni Pedro sa sarili kung tama daw ba talaga ang ginawa niyang iwan ang bata. Hindi daw ba siya masyadong naging marahas sa mga salitang binitawan niya? Nang makita niya ang mukha ng bata habang nakatingin sa kanyang likod. Tila pakiramdam niya ang nasasakal siya buong magdamag. Ang newspaper na kung saan ay napansin niyang binabasa ni Hannah noon ay kinuha niya at tinago. Nakakatuwa daw kung paano magsalita si Hannah tungkol sa napakalaking pera na pinapangarap niya, sigurado ay matatawa siya sa sarili niya paglaki. Pero kahit ganoon, alam niya na mas mabuti si Hannah kumpara sa kanya. Siya ay isang hanggal na hindi alam kung paano gamitin ang sariling pera. Habang binabasa ni Nathaniel ang nalalaman ng notebook na ito, napagtanto niya na hindi totoong walang pakialam si Pedro sa bata. At ito ay kabaligtaran. Hindi niya inaasahan na ganito ang saloobin ni Pedro. Lahat na bagay, gaano man kaliit ito, napapansin ito ni Pedro. Tinitingnan niya sa malayo ang bata. Nakangiti si Pedro habang sinusulat ang kanyang saloobin at iniisip ang kapakanan ng bata. Nang mabasa ito ni Nathaniel ay hindi niya mapigilan na mapaluha. Nang malaman ito ni Thaddeus at Simon ay agad silang sumugod sa kwarto ni Pedro. At doon nadatnan nila, ang pinakamalakas na disciple ng Honor Orphanage, nakahiga, at nanginginig ang katawan dahil sa pag-iyak. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Simon kay Nathaniel na kasalanan itong lahat ni Judas. Tatapusin niya na ito pag nagkaharap silang muli. Walang ano-ano'y biglang nakarinig sila ng boses mula sa paging system. Ito ay si Judas. Alam daw niyang nagtatago lamang sila sa paligid. Kung sa tingin daw nila ay hindi niya sila mahahanap, nagkakamali sila. Marami siyang paraan. Kapag hindi daw sila lumabas, isa-isahin niyang tatapusin ang mga tao sa templo bawat 10 minuto. Kung gusto daw nila iligtas ang mga taong ito, papuntahin daw nila si Pedro ng mag-isa sa tulay sa likod ng bundok. Sinabi ni Nathaniel isa itong patibong. Pero sinabi ni Pedro na wala siyang pakialam. Ngayon din ay tatapusin na niya ang matagal ng masamang ugnayan nila ni Judas.
Pinigilan ni Nathaniel si Pedro. Pag-isipan daw muna nila ito ng mabuti. Ginagawa daw ito ni Judas dahil ito na lamang ang natitirang paraan niya. Pero sinabi ni Pedro na desperado daw na makita siya ni Judas. Kung gusto daw talaga ni Judas na maabot siya kahit sa paraan na ito, ay dapat handa din siya bayaran ang mga kapalit nito. Sumama din si Simon kay Pedro. Ililigtas daw niya ang mga hostage ni Judas sa templo. Mag-ingat daw siya at baka kung ano ang gawin ni Judas, saad ni Simon. Pero sinabi ni Pedro na gusto niyang malaman kung ano nga ang gagawin ni Judas. Sa isang banda naman ay may isang tauhan ang Glory na mukhang malakas. Nakalaban niya ang isang monk. Sa isip niya ay imposible daw ito. Hindi siya natatalo kung pabilisan lamang ang usapan. Pero ang taong kaharap niya ay sobrang bilis. Siya si Levin. Isang A-rank at ang specialty nito ay fencing. Hindi daw tama, kailangan niyang pagsabihan ng iba na tumakas. Mabilis nga na tumakas ang monk papunta sa kanila ni Nathaniel. Pero ang nakakapagtaka ay hinayaan lamang siya ni Levin. Sa kabilang banda naman ay nandoon na nga naghihintay si Judas sa tulay. Bigla siyang nagsalita at sinabi na mukhang hindi na nagkataon lamang ang nangyayari. Tila daw ay tinada na silang dalawa na magkaharap. Pero hindi daw siya ang kanyang hinahanap. Si Pedro daw ang hinahanap niya. Biglang sinabi ni Pedro na ang matandang yun ay hindi na darating. At sa kasamaang palad, ang taong pinapante daw niya sa lugar na ito, ay walang iba kung hindi siya. Hindi makapaniwala si Judas sa nakikita. Si Pedro daw ba talaga ito? Nagkaroon daw ba ng anak si Pedro? Hindi daw niya alam ang nangyayari pero kailangan niyang kumalma. Tinanong siya ni Judas kung sino siya. Bakit daw niya kamukha ang batang Pedro? Sinabi ni Pedro na hindi pa rin naman daw maniniwala kahit ano pa ang sabihin niya. Pero, ito daw ang kanilang unang muling pagkikita matapos ang nangyari sa Racandia. Natatandaan pa daw niya ang pangarap ni Judas na maging katulad niya. Pero ngayon daw ay naging isang kriminal na lang siya. Tila hindi makasalita si Judas sa mga naririnig. Hindi daw kapanipaniwala, kahit pa buong Glory ang maghanap sa kanya, ay hindi siya mahahanap. Ito pala ang dahilan kung bakit walang makahanap sa totoong Pedro. Hindi daw niya matanggap na natalo ni Pedro ang mga disciple gamit ang mahinang katawan niya. Hindi man daw niya alam ang totoong dahilan, pero wala na siyang pakialam. Dahil sa wakas ay dumating na rin ang araw, na makakaharap niya ang kanyang katunggali. Dahan-daang lumapit si Pedro at sinabi na wala siyang pakialam sa iba niyang sinasabi pero wala daw karapatan si Judas na tawagin siyang katunggali nito. Sa isip ni Judas ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero sa pagkakataon nito ay hindi na daw siya matatalo ni Pedro. Sa ilalim pala ng tulay ay may nilagay si Judas. Sinigawan niya si Pedro na bilasan daw nito. Hali na at sumugod na daw ito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay patuloy sa pagtakasa ang isang monk at patungo ito sa kinaroroonan ni Nathaniel. Nakita ito ni Nathaniel sa monitor at nagtataka siya bakit hindi ito nagtatago. Binuksan ni Nathaniel ang lagusan para papasukin ang monk. Sinabi ng monk na delikado daw na binuksan ni Nathaniel ang pinto ng basta-basta. Kailangan daw niyang isara ito kaagad. Walang ano-ano biglang may tumama mula sa likod ng monk. Ito ay si Levin. Sinadya niya na patakasan ng monk na ito para sundan. Binati ni Levin si Nathaniel. Matagal daw siya nilang pinaghintay. Sinabi ni Nathaniel na sasama daw siya sa kanila basta ay hayaan muna nila siyang iligtas ang monk. Pero sinabi ni Levin na wala siyang balak tanggihan si Nathaniel. Lahat daw sila dito ay kanyang papatayin. Pero walang ano-ano biglang dumating ang mga sugatan na si Damwall at Hyan. Glory o honor? Sino daw kaya sa kanila ang magtatapos dito? Pinapatakbo naman ni Nathaniel ang dalawa dahil alam niya kung gaano kadelikado ang kalaban at ang kasalukuyan nilang kalagayan. Pero para sa kanila, handa silang mamatay kung nasaan man si Nathaniel. Dahil kung saan nakaburol si Nathaniel ay doon din sila. Sinabi ni Damwall na gamutin na daw ni Nathaniel si Kyung-on at sila na ang bahala sa kalaban. Pero sa isip ng dalawa, kahit pa sabihin nila ito, alam nilang hindi magiging madali lalo na sa kalagayan nila ngayon. Bawat isa na nasa harap nila ay malalakas. Lalo na ang taong nasa gitna. Sinabi ni Levin sa kanyang mga tauhan na ano pa ang kanilang hinihintay. Bigyan nila ng mainit na pagsalubong ang dalawa lalo na at senior nila ang mga ito. At ilibing daw nila bago pa sumikat ang araw. Sabay-sabay na sinugod ng mga tauhan ni Levin si Damwall at Hyan.
Sa isip ni Hyan, alam niyang magiging mahirap ito pero kung ganito lamang sila kalakas. Kaya nilang magawa ng paraan ang mga ito. Napansin ni Levine at sa isip niya, nakakainis ang dalawa. Pero biglang nagulat si Damwall nang nawala si Levine at agad itong nagpakita sa likod ni Hyan. Inatake nito si Hyan at hindi din pinaligtas si Damwall. Sabay niyang pinabagsak ang dalawa. Siya, si Levine, ay hindi nila kayang tapatan. Napakamot na lang siya ng ulo at sinabi na napaka-boring naman daw ng kanyang mga seniors. Hindi makapaniwala si Hyan. Hindi tao ang bilis ng kaharap nila. Ganito daw ba kalalakas ang mga tao ng Glory? Tinanong sila ni Levine kung bakit daw sila na sorpresa. May kinain na gamot si Levine na pinagtaka ni Hyan. Agad itong umepekto sa kanya. Namimilipit ang katawan niya dahil sa gamot. Sinabi niya sa kanilang dalawa na marami na ang nagbago sa Glory. Agad niyang inutusan ng mga tauhan na pasukin na kaagad ang kuweba at kunin ang matanda. Sa isip ni Levine ay hindi siya makapaniwala na ganito na siya ngayon kalakas. Sa ganitong lagay ay hindi malayo na magiging isa na siyang disciple. Biglang napansin ni Levine na hindi pa nakakabalik ang kanyang mga tauhan. Wala daw siyang magagawa kung hindi gawin na naman ang lahat ng mag-isa. Sinubukan pa siyang pigilan ni Hyan. Kung kamatayan daw ang hinahanap niya ay ibibigay daw ni Levine ito sa kanya. Pero bago pa saksakin ni Levine si Hyan ay nakaramdam siya ng kakaibang ihip ng hangin na nanggagaling sa kuweba. Bigla siyang nagulat sa sunod na nangyari. Tumilapon papalabas ang kanyang mga tauhan. Wala na itong mga malay. Kahit siya ay nagtataka kung ano ang nangyari. Nasaan na daw ang matandang babae? Bago pa mawala ng malay ang isa ay sinabi niya kay Levine na may halimaw sa loob ng kuweba. Nagtataka si Levine dahil ano naman daw ang magagawa ng matandang babae. Pero biglang may nagsalita mula sa loob ng kuweba. Medyo matigas daw ang kanyang katawan dahil matagal siyang nakatulog. Nasaan siya ngayon at gaano daw katagal siyang tulog? Naaninag ni Levine na may ibang tao sa loob ng kuweba kaya agad niyang binato ang kanyang espada papunta sa taong ito. Pero hindi siya makapaniwala sa sunod na nangyari. Tinapon daw niya ito na mas mabilis pa sa bala. Hindi daw ito kayang pigilan ng tao. Pero sinalo niya lang ito at sinabi na mukhang may aksidenteng nakahulog ng kanyang sandata. Napahikab na lang si Thaddeus dahil medyo napahaba ang tulog niya. Kumusta daw silang lahat? Di makapaniwala si Levine. Akala daw niya ay patay na si Thaddeus. Pero sandali lang. Ano naman daw kung buhay siya? Ang pagkakaalam niya ay malubha ang tama nito. Agad naman na sumunod si Nathaniel at sinabihan si Thaddeus na hindi pa magaling ang kanyang mga sugat. Sino naman daw itong ate na tumatawag sa kanya? Base daw sa kanyang mga salita ay siya ang nagligtas sa kanya. Ito daw ba ang una nilang pagkikita? Mukhang pamilyar daw kasi ang mukha niya. Natawa na lang si Levine. Wala daw siyang masabi dahil kahit siya ay nagulat din. Pero mukhang ang disciple Thaddeus ay isang tao pa rin. Hindi daw may tatago ng katawan niya ang kanyang nararamdaman. Tinanong naman siya ni Thaddeus kung sino naman siya. Tila nainis si Levine at sinabi na hindi pa sila nagkita kaya hindi siya nito kilala. Pero matatandaan daw niya ito bago si mamatay. Siya ang papalit sa kanya sa pagiging disciple Thaddeus. Siya si Levine. Agad niyang sinugod si Thaddeus ng napakabilis. Napakabilis din itong naiwasan ni Thaddeus. Sa isip naman ni Levine ay ito talaga ang aasahan mo sa isang disciple Thaddeus. Pero siya si Levine ay nalagpasan na ang limitasyon ng karaniwang tao dahil sa gamot na yon. Isa na siyang superhuman. Napakabilis siyang pumunta sa likod ni Thaddeus para atakehin ito. Isang napakalakas na impact ang nangyari dahil sa ginawa niyang pag-atake kay Thaddeus. Napahanga ang kanyang mga tauhan. Napakabilis daw niya at hindi masundan ng kanilang mga mata. Pero biglang nanlaki ang mga mata ni Levine sa nakita. Biglang sinabi ni Thaddeus na napakabilis daw pala ni Levine. Pero hawak-hawak niya ang espada nito na parang wala lang. Kinagalit ito ni Levine dahil parang minamaliit siya ni Thaddeus. Kung ganoon ay tatadtere niya ito ng pinong-pino. Kinain niya ang napakaraming gamot na nagbibigay sa kanya ng kakaibang bilis. Sinabi ni Thaddeus na hindi daw niya alam ang ginagawa ni Levine pero mukhang delikado daw ang kanyang ginagawa. Kahit pa daw ubusin niya ito, hinding-hindi mapapasa kanya ang natural na bilis. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ni Levine na nagawang asarin ng sugatang si Thaddeus si Levine. Hindi na daw tao ang estado ni Levine. Magsasalita pa sana si Levine pero biglang may paparating ng atake sa kanya.
Sunod-sunod itong tumama sa kanya na hindi man lang siya makareact. Ito ang 100 instant blows. Ang teknik ng isang disciple Thaddeus. Sunod-sunod ang napakalakas na mga suntok ang sinalo ni Levine. At dahil sa lakas na ito ay tumilapon si Levine at napakalakas ng impact nito. Walang masabi ang kanyang matauhan. Hindi sila makapaniwala na natalo ang kanilang leader nang walang kahirap-hirap. Hanga din si Nathaniel sa nasasaksihan. Paano daw ito? Paanong kamukha talaga ni Thaddeus ng honor ang batang nasa harap niya? Ang Divine Light Martial God Thaddeus. Nilapitan niya si Nathaniel at tinanong kung mahaba daw ba ang tulog niya kumpara sa karaniwan niyang ginagawa. Paano naman daw ito malalaman ni Nathaniel? Kuhang-kuha niya rin daw ang ugali ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay gusto na rin matapos ni Judas ang hindi magandang ugnayan nila ni Pedro. Sumang-ayon din si Pedro. Dapat na nga nilang tapusin ito. Sa isip ni Judas ay bilasan daw ni Pedro. Kapag humakbang pa daw siya ng isang beses, ito na ang katapusan niya. Dahil sa ilalim ng tulay, napakaraming bomba siyang nilagay na galing kay Mateo. Hinding-hindi siya makakaligtas. Patuloy na pino-provoke ni Judas si Pedro. Hindi niya nailigtas si Hana. Siya ang may kasalanan kung bakit namatay si Hana. Kalmado pa rin si Pedro at sinabi kay Judas na hindi daw niya alam ang pinaplano nito pero matagal na daw siyang nabubuhay para hindi maapektuhan ng mga sinasabi niya. Napakabilis na sumugod si Pedro kay Judas. Sa isip naman ni Judas ay wala siyang plano na labanan si Pedro ngayon. Ang gusto niya lang ay ang mapatay na niya ito. Kaya bilasan daw ni Pedro para matapos na ang lahat. Dahil kahit saan man daw siya umapak ay sisibog ito. Pero nabigla siya nang huminto si Pedro at agad na binato ang isang rope dart sa kanya. Tumama ang rope dart na ito sa tulay at tumalbog-talbog dahilan kung bakit na-detonate ang mga bomba. Napa-atras si Judas dahil sa mga pagsabog na ito. Hindi niya maintindihan kung ang nangyari. Ano daw ito? At walang ano-ano'y nawala si Pedro sa harap niya. Biglang nagsalita si Pedro. Kung ang isang tulay daw na matagal nang hindi ginagamit at inaasikaso, ay nakakapagtaka na biglang naging malinis. Mapapaisip ka daw talaga. Nagtataka si Judas kung nasaan ang gagaling ang boses ni Pedro. Hindi niya ito mahanap. Ang hindi niya alam ay nasa itaas na pala niya si Pedro. Ginamit ni Pedro ang rope dart para matali ito sa isang kanto at ginamit ang momentum ng pagsabog para makapunta sa taas. Agad niyang sinuntok ng napakalakas si Judas mula sa taas at bagsak ito. Hindi pa natatapos ang lahat dahil bigla siyang dinampot ni Pedro. Hindi maintindihan ni Judas. Humi na daw DBA siya. Hindi. Sadyang mas malakas at mabilis lang ang Pedro na kaharap niya ngayon kumpara noon. Pinaalala ni Pedro sa kanya na binalaan na daw niya ito dati pa na huwag magpapakita muli sa kanya at magpakalayo-layo na. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Pedro sa kanya. Sa isip ni Judas ay hindi niya kayang sabayan ang Pedrong kaharap niya. At sa isang napakalakas na suntok ay tumilapon si Judas. Sinabi ni Judas sa kanya na siya ang magdedesisyon kung magpapakita siya o hindi. Pero sinabi ni Pedro na mali siya. Ito ay desisyon ni Raphael. Sa simula pa lang, alam na niyang pinaglaruan lang siya ni Raphael. At nagpadala siya dito. Sa Hong Kong taong 2023, namuhay ng miserable si Judas. Walang direksyon ang kanyang buhay. Isang araw ay pinuntahan siya ni Raphael. Tinanong siya nito kung bakit siya namumuhay ng miserable sa lugar na ito. Bumangon si Judas at tinanong si Raphael kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Raphael na nagpatong ng bounty ang glory sa ulo ni Pedro. Bakit pagtataka ni Judas? Ito daw ay dahil isang balakid si Pedro sa pag-unlad ng glory. Tinanong siya ni Judas kung ano naman ang kinalaman nito sa kanya. Ayon kay Raphael ay walang silbi ang mataas na bounty. May mahalagang bagay ang wala sa kasalukuyang glory. At ito ay ang matinding damdamin. Ang matinding damdamin na galit kay Pedro. Kaya biglang pumasok sa isip niya si Judas. Ang kanyang kapatid na si Judas. Kinumbinsi niya si Judas na namumuhay siya ng ganito ay dahil kay Pedro. Kung tatanggalin daw nila si Pedro sa mundong ito, mawawala na ang taong kinukumpara sa kanya at siya na ang magiging pinakamagaling sa buong glory. Sinabi ni Pedro sa kanya na hindi pa rin talaga si Judas nagbabago. Kinukumpara pa rin ito ang sarili sa iba. Hindi ba ito na ang tamang panahon para itigil na niya ito? Itigil na niya ang kahihiyan na ito. Galit na galit si Judas sa mga sinabi ni Pedro. Huwag daw siyang maliitin ni Pedro.
Huwag daw siyang magsalita na para ba alam niya ang lahat? Sinaksak ni Judas ang isang parte ng tulay kung saan ay nilagyan niya rin ng bomba. Napakalakas na pagsabog ang nangyari sa gitna ng tulay at nadamay din ang ibang bomba na nilagay niya. Sa pagkakataong iyon ay nasira na ng tuluyan ang tulay. Naiwan na nakalambitin si Pedro at Judas sa kadena na nakakabit sa poste ng tulay. Inabot ni Pedro ang kanyang kamay kay Judas. Mamili daw siya, napaisip si Judas. Kung aabutin daw niya ang kamay ni Pedro, ibig sabihin ay inaako niya nga na isa siyang basura at walang kwenta. Napangiti si Judas at sinabi na hindi niya ito magagawa. Walang pag-aalinlangan na binitawan ni Judas ang kadena. Sumuko na siya sa kanyang buhay at wala nang pag-asa ang kanyang mga mata. Sa isip ni Judas, alam niya sa sarili niya na kung sumabay lang siya sa agos, hinding-hindi mangyayari ang lahat. Pero dahil sa pagkaganid niya ay hindi niya magawang makontrol ang mga bagay. At itang naging dahilan kung bakit gusto niyang makuha ang kuna anuman ang kay Pedro. Pero kahit gaano man siya kabilis tumakbo, si Pedro ay nasa mas mataas na antas pa rin kumpara sa kanya. Alam niya sa sarili tiyo at pagtad na siya sa lahat. Ang pakiramdam na gusto niyang pabagsakin si Pedro. Kung nagawa niya ito ay magiging kapantay na niya si Pedro at makukuha niya rin ang posisyon nito. Pero huli na ang lahat nang napagtanto niya na kahit makuha niya man ang mga ito, wala sa kanya ang tapang para punan ang sapatos ni Pedro. Pagod na siya, at tanging gusto niya lang ay ang magpahinga na. Tuluyan nang nahulog si Judas sa kawalan. Kahit ganoon na ang kasamaan na nagawa ni Judas, kita pa rin sa mga mata ni Pedro ang lungkot at pagkadismaya. Sa kabilang banda naman sa kuta ng Glory, mabilis na tinatawag ng isang tauhan si Raphael. Masamang balita ang dala niya. Ang biological signal ni Judas ay nawala. Tila nadismaya si Raphael. Napabuntong hininga na lang siya at sinabi na mataas pa naman ang ekspektasyon niya kay Judas. Pero wala siyang magagawa, hanggang dito na lang siya magtatapos. Sa isip ng tauhan ni Raphael ay siguro nabigla si Raphael, alam niya na matagal na silang magkakilala simula pa ng pagkabata. Akala ng tauhan ay gusto ni Raphael na makita ang katawan nito kaya sinabi niya na maghahanda siya ng rescue team para kunin ang katawan ni Judas. Pero sinabi ni Raphael na nagugutom siya. Tila nalito ang tauhan niya. Sinabi ni Raphael na maghanda ng 2 serving ng makakain. At tawagan daw nito si Mateo. Abangan sa susunod na mga kabanata ang sunod na hakbang ni Raphael at kung saan napatungo ang kwento ni Disciple Pedro. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!